虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. One eternity later. Pinapaalahanan natin na sumasa ilalim sa deduplication process ang listahan ng mga nakakatanggap ng first tranche. O kaya, kung ang inyong nanay ay napabilang sa clean list, makakatanggap po siya ng mensahe mula sa ating financial service provider. Kung hindi pa nakakatanggap ng mensahe mula sa FSP, maaari rin po na may kulang na impormasyon tulad ng middle name o dili kaya ay nagpalit ng cellphone number o kaya't naantala ang pag-credit sa account ng inyong nanay. Sa pagkakataong ito ay kinakailangan ninyong pumunta sa inyong local social welfare and development office upang may sumite ang impormasyon na hinihingi. Kung sapat naman ang impormasyon na naibahagi, antay na lamang po ang abiso ng ating FSP dahil ang pag-credit ng ayuda sa account ay may kaukulan din na schedule. Para sa karagdagang kasagutan, maaari kayo tumawag sa Field Office NCR sa numerong 0961-581-6090, 0961-581-6093, 8734-8635 at 8733-6279. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong kasagutan. Pangatlong katanungan, ano pong ibig sabihin ng ineligible list? Ano po ba ang basehan ninyo para maging ineligible ang nakareceive ng first tranche? Alisunod po sa mga panutuntunan na inahalahad ng ahensya, ang mga eligible po ay ang mga hindi maaring maging benepisaryo ng SAP dahil hindi sila kabilang sa low income na mga pamilya na target na mabigyan ng ayuda. Sila po ay kabilang sa mga sumusunod: halal o itinalagang opisyal ng pamahalaan o kinontratang tauhan sa anumang pambansang ahensyang pamahalaan, korporasyon, pag-aari at kontrolado ng pamahalaan, lokal na unit ng pamahalaan, at mga government-owned and controlled corporations na may original na charter. Mga empleyado sa pribadong sektor o silang mga nasa formal na ekonomiya, kasama na ang mga empleyado ng mga GOCC na walang original na charter, nang walang pagsasaalang-alang sa relasyong employee-employer at walang pagtatanggi kung sila man ay tumatanggap ng sweldo o sahod. Mga retiradong individual na tumatanggap ng pensyon at ang pinakahuli, mga pamilyang may sariling pinagkakakitaan batay na rin sa intensyon ng RA 11469 na magbibigay lamang ng SAP sa mga pamilyang may mabababang kita. Kung inyo pong matatandaan, ang ahensya po ay nagsasagawa ng validasyon upang suriin kung karapat-dapat ang benepisaryo at kung walang duplikasyon o hindi higit sa isang beses na tumanggap ng tulong ang pamilya mula sa DSWD at sa iba pang ahensya na inatasang magpapatupad ng hiwalay na tulong sa ilalim ng SAP. Maraming salamat po, Secretary, at nabanggit po ninyo kung sino yung mga pamilya na hindi po kwalipikado at hindi po dapat mapabilang sa Social Amelioration Program. Susunod po na katanungan mula sa ating official Facebook account mula po kay Elaine Grace Timajo ng Nueva Vizcaya. Ang katanungan po niya, Secretary, ang Region 2 po ba ay may second tranche ng Social Amelioration Program?
Kinalulungkot po namin sabihin na ang Region 2 po ay hindi kabilang sa mga lugar na mabibigyan ng second tranche ng SAP. Ang mga lugar na mabibigyan ng pangalawang tranche, batay sa Executive Order number 112, Series of 2020, dated May 1, ay kinabilangan ng Region 3, maliban sa Aurora Province, NCR, Calabarzon Region, Benguet Province, Pangasinan Province, Iloilo Province, Cebu Province, Bacolod City at Davao City. Ang Albay Province at Zamboanga City ay kasama rin sa mabibigyan ng second tranche batay sa memorandum na nilagdaan ng Executive Secretary Salvador Mellardea noong Mayo 2. Subalit kung kayo ay kabilang sa listahan ng waitlisted na benepisyaryo na isinumite ng inyong lokal na pamahalaan, maaari kayong mapabilang sa mga mabibigyan ng ayuda kung mapapatunayan na kwalipikado kayo matapos ang masusing validasyon na isinagawa ng ahensya. Mangyaring makipag-ugnayan po sa DSWD Field Office 2 sa Tuguegarao City. Kung hindi naman kasama sa SAP, may mga ibang programa ang DSWD. Isang magandang hapon sa ating lahat. Narito muli kami upang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat tungkol sa implementasyon ng Social Amelioration Program o SAP. Sa hapong pong ito, makakasama natin si Secretary Rolando Joselito D. Bautista upang magbigay ng mga pinakabagong ulat hinggil sa SAP. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon sa iyo, Director Irene, at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Ayon po sa ikawalo ng Setyembre na report, mahigit 82 bilyong piso ang naipamahagi na ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa higit 13.7 million na mga pamilyang benepisyaryo ng SAP. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps, halos 6 million low-income non-4Ps na mga pamilya, mahigit 3.2 million na mga waitlisted, low-income non-4Ps na mga pamilya sa buong bansa, at mahigit 1.8 million na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga ECQ areas. Idagdag din natin ang 169,939 na TNVS PUV drivers sa buong bansa at 46,617 TNVS PUV drivers mula sa dating ECQ areas. Bukod pa sa emergency subsidy, patuloy din ang implementasyon ng ahensya ng iba't ibang mga programa nito. Nakapamahagi na po tayo ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 381,899 na mga kliyente na nagkakahalaga ng higit sa 1.6 billion pesos. Kabilang sa mga tulong na ito ang medical, burial, food at transportation assistance at iba pang support services para sa ating mga kababayan. Samantala, higit 2.8 million na mga indigent senior citizens ang nakatanggap ng kanilang pensyon sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens program ng ahensya nagkakahalaga ng higit sa 8.4 billion pesos. Bukod dito, ang DSWD ay patuloy na namamahagi ng Family Food Packs o FFPs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang ahensya ng higit sa 1.3 milyong Family Food Packs at iba pang food at non-food items na nagkakahalaga ng higit sa 901 million pesos sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ang mga ito ang pinakahuling ulat
sa programa na pinatutupad ng DSWD. Maraming salamat po, Secretary, para po sa inyong ulat. Ngayon naman po, magdako tayo sa mga katanungan na ating pong nakalap. Katanungan po mula sa media, Secretary, naabot na po ba ng LGUs ang deadline upang ma-upload ang social amelioration card forms ng kanilang mga benepisyaryo? Ano po ba ang update tungkol dito, Secretary? Ayon po sa pinakahuling ulat, higit 17,000 na SAP forms ang kinakailangan i-upload ng ating mga LGUs, habang higit 36,000 naman ang benepisyaryo ang kailangan pang sumailalim sa deduplication process. Naantala ang proseso dahil maaaring may kulang sa impormasyon na kanilang binibigay, katulad ng middle name at active cellphone numbers. Patuloy ang pakipag-ugnayan ng DSWD field offices sa mga concerned local government units na agarang aksyonan at isumite ang mga kinakailangang impormasyon ng mga benepisyaryo upang maproseso ang kanilang SAP sa lalong madaling panahon at maibigay ang kinakailangang tulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Secretary. Meron naman po tayong katanungan mula po sa official Twitter account ng DSWD. Tanong lang daw po if tapos na ang Barangay Tagalog, Valenzuela. Marami na po kasi ang nakakuha 3 weeks ago, pero yung mother po, wala pa. Salamat po sa inyong magiging